akala ko mas matindi na yung sakit ni Saldico na stage 4 cancer sa kanyang lalamunan. Ay mayroon pa po palang mas patindi. Congressman din po ito. At yun po ang inyong stay lang po kayo dyan at sasabihin natin, papangalanan po natin. At doon po sa mga naiinip, ay kayo po ang gumawa ng programa para antimano yun agad ang arangkada ninyo. Kasi ganyan po yung mga ing-ing. Ano? Ayan. Yun po. Ang akala natin matindi na yung sakit ni Saldico na stage 4 cancer, pero mayroon pa palang mas matindi na sakit na anumang oras ngayon ay baka bawian na siya ng kanyang buhay. Pero bago yan, siyempre ay nais ko po munang batiin or ipahatid ang aking pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Saan man po kayo sulok ng daigdig naroroon, lahat po kayo mga OFW at saan man po kayo. Ganon din po sa lahat, basta lahat-lahat po ng aking mga subscriber ay sana nawa ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lahat ng uri ng sakit, lahat ng uri na mabibigat na problema. Siyempre, bagkos ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayun nga po at mukhang magkakasabay-sabay o magkakasunod-sunod ang pagkamatay nito mga kawatang mga congressman na ito. At mukhang inaayunan tayo ng langit. Dahil isa na naman pong congressman ang nasa peligro ang buhay dahil sa matinding sakit. Ayan. Sino po ito? Ito po si kung inyo pong natatandaan na yung aking ibinalita rito na nasa airport na, tumakas na rin po ito, itong si Dong Gonzales ng Pampanga. Na tumakas na rin po. Ngayon, ay ayon po, dito sa ating nabalitaan, di umano, ito raw po pala, pagdating daw po pala nila sa Amerika, ay siguro, hindi natin alam baka na-stress or ano pa man yun. Hindi natin alam. Basta po na-trigger siguro sa haba ng biyahe. Kaya po paano bang sabihin yun? Kaya parang kumbaga lalong lumutang yung kanyang sakit. Ngayon po ay ayon po dito sa ating mga na pag-alamang balita na ito po pala ay doon na lang po pala siya umiidlip or natutulog sa CR. Dahil alam niyo po ba kung bakit? Kasi po hindi na raw po maampat or hindi na po napipigilan yung pagbulwak ng dugo sa kanyang almoranas. Mas matindi ito kaysa kay Saldico. Dahil yung kay Saldico walang ganyan. Ay ito, si Dong Gonzales. Parang kumbaga, ipinakita lang siguro ng tadhana or pinakita lang siguro ng langit at ipinaramdam lang siguro ng langit na ito na yung mga pinaggagawa ninyo sa mga substandard na flood control project ninyo. Ngayon, ipaparamdam ko naman sa sarili mo na substandard din yung mga gamot na iniinom mo, kaya tuloy hindi na napigilan kasi nga walang saysay o walang tibay yung iyong ginamit na panangga dyan sa iyong almoranas. Kaya tuloy, hindi mo na control yung pagdurugo ng iyong tumbong. Ayan. So, ibig sabihin, yan yung, ano ba tawag? Sa inyo, flood control project ay itong iyo, pati ba naman yung almoranas mo, kinontrol mo pa, ayan tuloy, wala na.
So, saan pupunta? Mamamaya-maya lang daw po sumisirit yung dugo sa kanyang almoranas. Mas matindi ito. Oh. Yang stage 4, maaring kay Saldico na ito, maaring mabuhay pa ito ng mga isang buwan or isang buwan kalahati. Yan. Yung sa stage 4 cancer niya. Pwedeng mabuhay pa ito ng isang buwan kalahati. Stage 4 na kasi. So, pero itong si Dong Gonzales na itong may almoranas ay dahil tuloy-tuloy yung pagbulwak ng dugo sa kanyang tumbong, yung sanhi ng kanyang almoranas, ay baka anumang oras po ngayon ay baka bawian na po siya ng buhay. At yun naman po ay sabi ko nga po, sa totoo lang po, parang may mali din ako dahil puro isinumpa ko na lang itong mga ito na sana sabi ko magkamatay na lang na magkamatay ito, pero parang may mali. Kasi na-realize ko ngayon na dapat mabuhay pa sila. Kasi yung mga kinulimbat nilang pera, dapat maibalik pa sa gobyerno. Yung mga kinulimbat nilang pera. Pero paano natin na makukuha pa yan ay kung sunod-sunod na yung pagkakamatay itong mga congressman na mga kawatan na ito, paano na? Ganun pa man ay tingnan natin kung ano ang magiging hakbang ng gobyerno rito, lalo na dyan sa mga senador or mga congressman, kung anong batas ang gagawin nila para kahit napatay na yung kawatan, mababawi pa rin sa pamamagitan ng pagsequester ng lahat ng mga area-area nila. Yun po. Yun na lang po ang pag-asa natin. Ngayon, so, talagang magkakandamatay talaga itong mga ito. At, yun nga lang, napa-advance ko yata yung pagsugpa sa mga hayop na to. Ganun pa man, siguro sasabihin na lang natin dito, sa lahat ng mga, yung dati na mga sinasabi natin dito na lahat ng mga politikong mga kawatan, magkamatay na lang lahat. Ngayon siguro, sabihin na lang natin na lahat ng mga kawatan ng mga politiko magkaalmoranas na lang na kagaya nitong si Dong Gonzales na hindi na niya mapigil yung pagbulwak ng dugo sa kanyang tumbong. Tingnan mo, nasa CR na lang daw po. Pagka papalabasin at pupunta yata sila ng doktor, binabalota ako na lang daw po yata, binabalutan na lang ano yun, yung tawag doon, yung sa sanggol, ano ba, ayun. Yun nilalagay sa sanggol, sa bata. Oh, diaper. Ayan. So, ngayon na masasabi ko lang din sa inyo, mirisi sa inyong lahat kasi unang-una, sa dami ninyong pinahirapan ng mga kababayan ko, sa dami ninyong mga ginutom ng mga kababayan natin, dapat lang nga talaga magkamatay kayo. Pero sabi ko nga, huwag naman sana, bigyan lang kayo ng sakit muna. At para maramdaman nyo kung gaano yung hirap na dinanas itong ating mga kababayan, naghihirap ngayon dahil sa wala nang makain, ganon din sana mas mahirap pa itong mga dinaranas nyo ito. Pero sigurado ako mahirap ito. Mahirap yung magkalmurana. Siguro, yung kay Saldico naman kasi, kaya siguro may nag-comment kasi dyan, na kaya siguro nagka-cancel yung lalamunan niya sa paglamon ng ninakaw niya na pera ng bayan. Baka nilunok niya ng nilunok yung pera ng bayan. May nag-comment po dyan So baka naman to si Gonzales, hinayaan na nilunok niya ng nilunok yung mga kinawat nila, nakalibre yung kanyang lalamunan na hindi nagkaroon ng sira yung lalamunan niya. Nung yung gusto na niyang ilabas, hindi na makalabas, kaya nagka-almoranas na. Yan yung mga konsenyo. Yan ang dapat sa inyo, mga hayop kayo. At yan po ang babantayan, yan lagi ang babantayan natin kung sino-sino yung iuwi dito na nakakahon. Kasi tumakbo na rin po ito Pumunta na rin po ng Amerika. Tumakbo na rin po.
Imagine mo yung yung daladalang malita. Ilang ban? 3 ban yata yon na punong-puno ng mga malita. Yung daladala nito. So, anong ibig sabihin nun? Kung magbabakasyon ka lang? Hindi ganun, karami. 3 ban na puno ng malita? Magbabakasyon ka lang ba doon? Wala na. Kaya, dalawa lang yan. Either ilibing doon, kung iuwi man dito, ewan natin kung iuwi pa dito. Kaya yun sinasabi na umalis ka nakatayo, babalik kang may bulak na sa ilong. Ayan. Ayan ang miri. Ayan ang dapat sa inyo mga hayop kayo. Ngayon, may iba naman po tayo. Ay pag-usapan naman po natin ito si Mike Ilong. Si Mike Ilong. Natatandaan nyo na po ba yung habang nagpo-programa, di ba? Habang nagpo-programa yan dati. Sa SMNI pa ito Pero para po malaman ninyo, 15 years pong pinalamon ito ni Pastor Kibuloy, itong si Mike Ilong. Habang nagpo-programa, dati po yan, batikos po ng batikos kay Marcos yan. Kay Marcos. Ngayon, dahil nga nakiusap noon si VP Sara na isali na rin sa buto itong si Marcos na ito dahil nga katimwork niya sa politika. Pero itong si Mike Abe, ang batikos ng batikos yan kay Marcos dati. Sa SMNI pa Ngayon, pinagsabihan ni Pastor Kibuloy na sabi, nakiusap naman sa atin si BP Sara na wag natin batikusin si Bongbong Marcos kasi katandim ni Sara ngayon. Di ba? Alam niyo yung nangyari. Tinanggal niya yung mikropono niya, yung lapel niya, ibinagsak niya sa misa, lumaya siya. Ibig sabihin, nag-walk out. Dahil hindi niya nagustuhan yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na huwag nang batikusin si Marcos. Ayan. Yan ang kwento. Ngayon, noong anong ibig sabihin noon? Hindi traidor. Ito. Traidor na rin. Lumayas, nabakante, nag-vlog na lang siya. Habang nagba-vlog siya, lalong lumalapad yung ilong. Na umabot na yung dulo ng ilong niya dito na sa mukha niya. Kaya dito kay Mike Ilong ay wala ka na makikitang mukha. Puro na lang ilong ang makikita mo. Sa madalit salita ay nag-apply sa Channel 4. Yan pong Channel 4 na yan ay television po ng gobyerno yan. Or station ng gobyerno. Okay. Sa madalit salita, tinanggap siya. Tinanggap. Pero, ito yung nagbabatikos kay Marcos dati, Nung tinanggap na siya, abay, himod-tumbong na, himod na rin sa almoranas ni Kikon ito. Humimod na rin sa almoranas ni Bongbong ito, ni Marcos. Ayan. Di ngayon, habang nandyan siya, ay talagang himod buto itong si Mike Ilong na ito. Ngayon, sa madalit salita, nagtatrabaho siya. Palagay ko naka-1 taon na ngayon na nagtatrabaho siya dyan sa bilang angkor din sa Channel 4. So, lumaki na naman ang ulo. At ibinulgar niya yung mga kawatan dyan sa PTV4 or di kaya dyan sa PCO, Presidential Commission Officer. Presidential, bullshit na yan, basta PCO. Bullshit na yan kung ano man yan. Basta yung committee ni Kwan, pinaglilingkuran ni Claire Castro na parot. Yan. Ano ba yan? PCO? Philippine... basta, bullshit na yan.
Basta din sa Malacanang, ayan, PCO. Ngayon, inakasuhan niya ng inakasuhan na maraming korupsyon. Tingnan mo. Sa madalit salita, nagdaldal siya ng nagdaldal, sa kayabangan ito, mayabang talaga kasi. Pagka kasi ganyan ang mga tabas ng ilong na mga, wag po kayo ma-open doon sa mga, doon sa malalapad din ang ilong ha. Marami po ka naman kasing mga malalapad din ang ilong na totoong na tao. At yun po, kahit gaano kalapad ang ilong ninyo, kung kayo ay totoong tao, gwapo pa rin po ang tingin ng tao sa inyo. Maliban lang po dito kay Mike Ilong, na talagang traidor. O, ayan. So, ngayon, pagkatandaan nyo, pagkaganyan ang tabas ng ilong, na kagaya nitong ilong ni Mike Ilong, wag na po kayo magtitiwala. O, kagaya niyan. Nung binulgar niya, yung kawatan daw kuno dyan sa PCO Channel 4, ayan ang nangyari. Tinadyakan. Nilatigo, pinalayas. Hindi niya akalain. Hindi niya akalain na palalayasin siya dyan sa Channel 4. Ngayon, wala na yung kayabangan niya. Babalik na naman ito, nalalamon na naman ito ng kamuting kahoy. Yan yon. Magkakalkal na naman yan ng mga saging-saging dyan sa Batangas. Ay, hampas lupa ito eh. Walang pagkaiba ito kay Noli de Castro eh, ng mga patay gutom ito mga ito. Ganon din kay Gadon. Kung gaano kalaki ang ilong ni Gadon, ganon din ang kalaki ang kayabangan. Mayayabang talaga. Hindi ko naman nilalahat ang taga Batangas. Pero mas marami sa mga taga Batanggenyo ang sinasabi, kung ano ba yung kasabihan nila dyan sa Batangas na kwan? Hindi baling walang yaman, basta sagana sa kayabangan. Ayan. Ito, si Mike Ilong. Nagyabang, lumaki ang ulo, kung ano-anong pinagdadaldal, hindi niya naisip na mayroon pa siyang amo, mayroon pa siyang boss. Tanggal. Di, wala na naman trabaho si Yabang. Si Mike Ilong Yabang. Ngayon, ang maaasahan na lang niya, yung YouTube channel niya. Okay? Ito naman ang sasabihin ko sa inyo. Pag hindi pa kayo diyan kay Mike Ilong na mayabang na traidor pa, tanga pa, mamalasing kayo. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Magbilang lang kayo ng linggo, mga 1 hanggang 2 linggo lang pag hindi kayo nag-unsubscribe dyan. O kung mananatili kayo manunood dyan sa Mike Ilong na yan. Maniwala kayo sa akin. Marami ang pwedeng dumapo sa inyong mga kamalasan. Pwedeng magkasakit yung anak ninyo. Pwedeng ikaw. Pwedeng kung ano. O baka magaya ka rin dito kay Dong Gonzales na may Almoranas. Sige. Pag hindi pa kayo nag-subscribe yan, magbilang lang kayo 1 hanggang 2 linggo lang. Maniwala kayo sa akin, sa pinakamalasa ng aabutin niyo. Hindi po dapat tinatangkilik itong Mike Ilong na ito. Imaginin mo, kung hindi ba naman traidor ito. Paulit-ulit ko sinasabi yan. 15 years na pinalamon, sinubuan ni Pastor Kibuloy ng kwan, ng masasarap na pagkain. Ayun daw kwan yan yung pinapalamon dyan ni Pastor Kibuloy, talagang special rice pa raw eh. Pero nagawa pa niyang traidorin si Pastor Kibuloy.
O ngayon, ang tinaraidor niya, gobyerno mismo ang tinaraidor niya. Diba? Kaya, ito yung sinasabi ko sa inyo. Magkakasakit at magkakasakit kayo, mamalasing kayo ng bunggang-bungga. Hindi po ako nagbibiro dito. Hindi po ako nagbibiro. Tatalab at tatalab sa inyo. Kagaya dito sa mga pinagdadasal ko na mga politikong mga kawatan. O, ayan. Nakikita ko na. Nakikita na natin na maaaring magkasunod-sunod na mamatay itong mga ito. Kung hindi man magkasunod-sunod, baka nga magkakasabay-sabay na. Imaginin mo, ang lakas-lakas ng Saldico na yan. Pero hindi mo akalain, pagdating doon ng ma-diagnose, yun pala mayroon siyang kanser sa lalamunan, stage 4 na, sa kalalamunan ng pira ng bayan. Itong Dong Gonzales, ganun din, nagtayo ng flood control na puro substandard, kaya tuloy, maging yung kanyang almoranas, hindi na niya kayang pigilan. Hindi na niya na-control. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa nilang flood control project na pinagkakitaan nila ng napakalaking halaga na naging resulta ang kagutuman ng mga kababayan natin, ayan, karma. Hindi na rin niya makontrol ang pagbulwak ng dugo sa kanyang tumbong dahil dyan sa kanyang almoranas. Simba kumiyar. Sinabi ko na ito. Ibig sabihin, kung sinabi ko na ito, huwag na kayong magdalawang isip na mag-unsubscribe dito kay Mike Ilong na ito. Taraidor yan. Ngayon, anong channel ba ang tamang mag-subscribe? Paulit-ulit naman sinasabi ko rito di ba? Wala kayong ibang iso-subscribe, ito lang Birana Live Studio TV. Bakit ko sinabi? May prueba na ba ako? Itong sinasabi ko na kapag ka nag-subscribe ka dito sa Birana Live Studio TV, gaganda, gugwapo ka, suswertihin ka, hahaba pa ang buhay mo. Tatalino ka pa. Napakarami, all-in-one itong sinasabi ko na dito sa Birana Live Studio TV, nandito lahat ang swerte. Ano ang prueba ko? Hanapin nyo yung mga subscriber ko. Tingnan nyo yung mga dating picture nila. Yung mga dating subscriber ko ngayon, yung mga hindi pa sila nag-subscribe sa akin dati, sabihin nyo sa kanila, ipakita yung mga dating picture nila. Sisiguraduhin ko, yung iba dyan, marami dyan, ang napakapangit. Pero matapos nilang pindutin ang subscribe, dito sa Birana Live Studio TV, ayan ngayon, personal yung makikita, ang gaganda na nila, ang gugwapo pa. Hindi lang yun. Matatalino pa. Hindi kagaya itong mga nagko-comment dito na pangalanan ko raw kung sino yung mga senador. Di ba pinangalanan ko? Ganon. So, ibig sabihin, nakikita na yung pagiging ing-ing nitong mga nagsasabi na pangalanan daw. Pinangalanan ko Hindi lang nila pinanood yung buong video. Ano ibig sabihin? Bugok. Ing-ing. Ngayon, alam nyo na. Hindi ako nagbibiro dito. Dahil binigkas ko na yung simba kumyar. Ang ibig sabihin, kung hindi kayo susunod do sinasabi ko na mag-unsubscribe na kayo, puro malas ang aabutin nyo. At dito naman sa makakapanood ng video ito, pinanood mo na hindi ka nag-subscribe, ganun din, mamalasing ka rin. Tingnan natin. Huwag niyo sundin ito sinasabi ko.
Huwag niyo sundin. Ano ba pakialam ko? Oh. Tingnan mo. At mayroon pang tayong sinusubaybayan dito. At magkakasunod-sunod dito magkakasakit. Magkakasunod-sunod yan. Tandaan nyo ito sinasabi ko. Sunod-sunod yan. Kaya malamang ito, baka sabay-sabay malagot ng hininga itong mga animal na mga congressman na ito. Huwag ka, mayroong senador na ngayon, hindi na rin senador sa ngayon, hindi na. Yung nangulimbat din ng 100 billion na pinagkati-atian nila dyan, na ang utak ay itong senador na hindi na ngayon hindi na ngayon senador. Nandiyan naman yan. 100 billion yung in-insert nila. Baka sabihin nyo, hindi ko pinangalanan, Grace po. Malamang, baka sa mga susunod na araw, mababalitaan natin yan na nahulog yan sa building. Baka inilipad ng hangin niya, nahulog sa building, pagbagsak, bagok ang ulo, patay. Tandaan nyo ito, sinasabi ko ha. Tandaan nyo, pag hindi nangyari yan. Pero doon na lang bakit pa lalayo pa tayo? Paulit-ulit ko lang sinasabi rito, puntahan nyo itong mga subscriber ko. Wala kayong makikitang pangit sa mga subscriber ko. Pero, diyan kayo pumunta sa mga subscriber ni Mike Ilong. Nako, hindi mo maintindihan ang mga itsura na mayan kung mga itsura pa bang tao yan o alien. Yan. Kaya, ano bang gagawin ninyo? Di ba? Habang nandyan kayo, papangit ng papangit kayo, habang nandyan kayo, pamalas ng pamalas ang buhay ninyo. Dito kayo, sa Birana Live Story TV, susortihin pa kayo. Last na ating topic. Itong congressman ng La Union, na ito yung may hydrocephalus, yung ulo niya, ang laki-laki. Ayun ang tawag doon, may hydrocephalus yan Ang laki-laki ng ulo, tapos bigotilyo, balbasarado, na yung bang pagkatiningnan mo, biglang pagkatiningnan mo ikumpara mo yung mga pelikula dyan na may mga alien, ito yun, alien, kasi ang laki-laki ng ulo, hydrocephalus. Isa rin palang kawatan itong animal na ito. Napakarami yung mga kontrobersyal sa mga flood control dyan sa La Union. Atensyon, La Union, mga kababayan ko, dyan sa La Union. O kininayo, ibot-boto yun dito, congressman nyo, nga kasla datay, ti rupa ti alien. Dayta ni, sino dayta congressman nyo, dayta La Union? Dayto ni Ortiga. Kaslala ko imbagak lang kaslahan nga tao nga no, kitaan nyo kaslahan nga tao. Alien nga rod. Imbagbagak lang kanyayo na po. Iso nga, into no, sunod nga eleksyon, hang kayo nga agbut-buto, ti tao, nga kasing itsura na dito, ni Ortiga, nga congressman nyo tata, nga hang kayo madiri, nga di ulo na, nagdakkel. Pati dayta, ropa nag-apo, ti da nagdakkel, ti ropa na dayta o kininanata. Kasi lang, hydrocephalus nga, o kininanata. Tapos, ano yun? Masiba rin ang putang ina. Mautak din magnakaw ang hayop. Ang tatakaw, dayta congressman nyo. La Union, gising! Hang kayo nga gibuto ti congressman nyo nga kasladatay kwa. Kasladatay rupa ti nuwang. Rupa na. Ngayon, sa Tagalog po, sinasabi ko po doon ay sa mga Taga-La Union na mga kababayan ko, huwag nyo nang iboto
Itong si Ortiga na ito na parang abnormal. Imagine mo ang laki-laki ng mukha, ang haba-haba ng mukha, ang kapal-kapal ng mukha, bigotilyuhan pa, balbasarado, na para bang kung inyong titingnan, mas malaki pa yung mukha niya sa kalabaw. Yan si Ortiga na isa ring kawatan. Sinahamon ko kayong lahat ng mga kawatan na ito. Uulitin ko. Ako, nagigigil na talaga ako sa inyo mga hayop kayo. Ang yabang mo pa. Ipakita mo nga sa akin ang yabang mo, dyan tayo sa Lunita. No? Sa Lunita tayo. Lahat ng mayayabang at mga kawatan dyan sa Kongreso, kasama na itong si Bayawak na abante nito, dyan nga tayo sa Lunita. At nakausapin natin si Isko Moreno na gawan tayo ng papilis na kapag kung sino man ang malagutan ng hininga sa atin, walang habol ang isa't isa. Wala naman sa kamag-anak ko, walang maghahabol sa inyo. I'm telling you. Una, wala akong pamilya. Kahit napitos, wala ako. Ibig sabihin, sarili ko lang. Wala as in wala. Ibig sabihin, pag napatay ninyo ako, walang maghahabol, walang magdidemanda sa inyo. Pero kayo, pagka nilagot ko ang hininga ninyo, yun ang gusto kong i-secure yung papel na wala tayong pananagutan kung sino man yung tutumba dyan. Tanggapin nyo na itong hamon ko. Pakiusap. Tapos, ang laban natin, kailangan iposta nyo lahat yung mga kinulimbat ninyong pira sa gobyerno, dodoblihin ko gaano man kalaki, gaano man kadami ang pira ninyo, dodoblihin ko. Yan lang masabi ko. At isa pang bintahin ninyo, kayo lahat ng mga mayayabang at mga kawatan, lahat kayo. Sabay-sabay nyo akong sugurin. Kahit napagitnaan nyo ako, nasa gitna ako. Pag nagpito na si Isko Moreno, sabay-sabay nyo na akong dumugin. Sabay-sabay nyo na akong rat-rating kung gusto ninyo. Ako wala akong dadalhin na kahit na ano. Ang pagkakaalam ko, oras na ginanyang ko lang itong mga palad ko, or either itinuro ko kayo, tingnan nyo, yung tutigan ninyo, yung anong kulay niyang daliri ko. Kakaiba. Pag ginanyang ko kayo, sunog kayong lahat. At ang isa pa, nabintahin ninyo, 10 segundo lang ang ibibigay ko sa inyo. 10 lang. Hindi minuto 10 segundo lang. Sisiguraduhin kong hahapay kayong lahat dyan sa Lunita. So ngayon, ano pa ang inaantay nyo? Kasana, tanggapin nyo na itong hamon ko. At take note itong mga posta ninyo, nadodoblihin ko, lahat yan, hindi ko kukunin yan. Ibibigay ko dito sa mga kababayan natin na pinahirapan ninyo, na pinagnakawan ninyo, ibabalik ko lang sa kanila. Kaya ang gusto ko rito, may postahan tayo para makabawi itong mga kababayan natin na pinagnakawan ninyo. Kaya, ano pa, wala akong kukunin ni centavos dyan, lahat yan. Pagkatapos yung ilatag ang postahan ninyo, magpapatayan tayo, sisiguraduhin ko lahat kayo, hahapay mga animal kayo. Buisit ka. Na hydrocephalus ka. Nagkita tayo, pupumpyangin ko yung ulo mo para mapirat yung ulo mo. Lahat naman kayo. Si Barbers, hindi na kailangan pumpyangin niya dahil pit-pit ng ulo niyan. Gagawin ko naman yan. Dadapain ko ang mukha niyan. Kakapanggigil kayo, mga hayop kayo. Lahat kayo hinahamon ko.
Lunita tayo. Bullshit kayo. Anyway, muli po ang aking paalala sa lahat po ng aking mga subscriber na pakaingat po kayo. Lalo na po ngayon, puro ulan, puro ulan, puro ulan. Ingat po kayo lagi. Kung hindi po kailangan, huwag po muna kayong lalabas ng bahay dahil delikado po. Ayaw ko po mababalitaan na ang subscriber ko ay magkakasakit. Gusto kong mabalitaan sa inyo na lahat ng mga subscriber ko swinerte na sa buhay. Iyan ang gusto kong mabalitaan. Maraming salamat po at iisa lamang po yung sinasabi ko rito pagkatapos ko magdaldal. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.